punta naman po tayo dito sa topic po na nakita natin na kung saan mga kababayan di umano. Ito, daanan na natin etong bidyong ito pero hihimayin po natin ito na nakaseparate. Ano po dito po sa topic na ito? Na kung saan mga kababayan, ito yung kahapon pang pinag-uusapan na di umano ipinagtanggol daw ni Senate President Chis Escudero etong si Mayor Goo ng Banban Tarlac. Ano po na kung saan parang sinasabi dito na dapat na manguna daw po sa investigasyon etong si Solicitor General, mga kababayan. Anyway, eto i-play na po natin ito nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na ang burden of proof tungkol sa kaduda-dudang pagkatao ni Banban Tarlac Mayor Alice Goo ay nasa mga nag-aakusa. Ayon kay Escudero, may rason para magduda sa pagka-Pinoy ni Goo. Pero nanatili raw ang presumption dahil nakatakbo naman siya bilang alkalde. Presumption of innocent, mga kababayan. May tinatawag naman nga tayong ganyan na hanggat hindi pa napapatunayan, mga kababayan, na guilty etong si Mayor Alice Goo ay mananatili po siyang inosente. Pero tingnan din natin yung isa pang side na kung saan yung mga ipinapakita ni Senator Win Gatchalian, mga kababayan, at nitong si Senator Risa Hontiveros talagang mismong ebidensya na yung sumisigaw at nagsasabi na hindi siya Pinoy, mga kababayan. Unang-una, hindi nag-e-exist yung pangalan ng kanyang ina at nung kanyang tatay na nagpapatunay na nakaregister po dito po sa ating bansa. Pangalawa, mga kababayan, imposible sa isang Pinoy na wala kang pagkakakilanlan or hindi mo alam yung iyong nakaraan or iyong pagka-childhood, mga kababayan, base nung lumalaki ka at tumatanda ka dito sa ating bansa. Napaka-imposible sa isang Pinoy. Kung yun nga matatanda, tanungin nyo tungkol sa pagkabata nila, kayang-kaya nilang ikwento ng buo. Eto pa kaya, mga kababayan, si Mayor Alice Goo, hindi niya kayang ikwento yung kanyang buo. Kung yun nga matatanda na minsan nakakalimutan na yung mga nakaraan, kaya pang alalahanin at ikwento sa kanyang mga apo yung masasayang nangyari nung siya ay nagdadalaga at nagbibinata, mga kababayan. Eto pa kaya si Mayor Alice Goo, walang ganon. Walang memories ng kanyang pagkabata, napaka-imposible naman. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Isa rin siyang registered voter at nagawaran din siya ng Philippine passport. Dagdag pa ni Escudero, dapat ang Solicitor General ang manguna sa pagkwestiyon sa citizenship ni Goo. Sa punto dito, nanalo na, proklamado na. Ang bola ay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warrant of petition sa korte questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Mga kapatid, Julius Babaw po. Pero para sa akin, mga kababayan, kung sakali na mapatunayan etong si Alice Goo o etong si Mayor Alice Goo na may kinalaman po talaga at sangkot sa Pogo, mga kababayan, dapat po talaga siyang matanggal sa pagiging mayor. Kasi nga naman, baka magamit niya pa yung power ng isang mayor para protektahan yung kanyang sarili. At baka, ang isa pa dito, baka magamit yung mga kababayan natin na mga taga-Banban Tarlac para protektahan, para pagtaguan or protektahan maging panangga ni Mayor Alice Goo base sa kung ano yung posibilidad na gawing aksyon or legal na aksyon laban po sa kanya. Kung sakali na mapatunayan po siya na guilty sa mga accusation laban po sa kanya. Uulitin ko hindi natin sinasabi na totally ngayon guilty etong si Mayor Alice Goo. Ang sinasabi lang natin, mga kababayan, imposible sa isang tao na naninirahan dito sa Pilipinas na wala kang maalala. Ano po, napaka-imposible, mga kababayan, at imposible sa isang taong tumatanda dito na wala kang maiikwentong kahit anong karanasan mo habang tumatanda ka. Gaya nga ng sabi ko kanina, yung matatanda nga na uugod-ugod na, naiikwento pa yung masasaya niyang nakaraan o mula pagkabata niya hanggang sa nagdalaga siya, hanggang sa nag-asawa siya at nagkaanak, nagkaapo, mga kababayan. Pero si Mayor Alice Goo, hindi niya kayang ikwento yon. Kung hindi mo kayang ikwento yon, yung mga karanasan mo dito sa Pilipinas, baka yung karanasan mo sa China kaya mong ikwento. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Mga kababayan, dito pa sa isang balita na nakita po natin na kung saan, eto yung sinasabi ko sa inyo, na grabe yung pagtatanggol nitong si Panelo, mga kababayan, dito kay Alice Goo. Anyway, shoutout po muna kay Mamelin Chavez Tamore. Thank you po sa pakapi po Maraming salamat po. Anyway, mga kababayan, eto, panoorin natin yung sinasabi dito ni Panelo na masyado daw pong inaapi etong si Mayor Alice Goo. Ano po ngayon? Eto, i-play na po natin.
Kawawa naman siya. Talagang maling-mali eh. Yan ang nakikita ko, lalo na yun si Untay Barros. Parang ang hilig niyo manira ng tao. May bago na raw pinag-iinitan si Senador Risa Hontiveros at ito ay si Bamban Mayor Alice Guo. Para kay dating Chief. Para kasing pinapalabas dito ni Panelo, mga kababayan, kawawa daw. Kawawang-kawawa daw etong si Mayor Alice Guo. Ano po, masyado daw pong pinag-iinitan nitong si Senator Risa Hontiveros. At parang sinasabi pa nitong si Panelo na etong si Senator Risa Hontiveros ay mahilig manira ng buhay or mahilig manira ng isang tao, mga kababayan. Ngayon kung titingnan ninyo, karapatan itong si Senator Risa Hontiveros na imbestigahan etong si Mayor Alice Guo, lalo na at kahina-hinala po yung kanyang pagkatao. Kung etong si Panelo, mga kababayan, ay hindi niya nagagampanan yung kanyang trabaho at kanyang tungkulin, ay hindi niya nagagampanan ng ayos, ibahin niya etong si Risa Hontiveros. Kasi unang-una, hindi sa ipinagtatanggol po natin etong si Senator Risa Hontiveros. Ang sinasabi lang natin dito, mga kababayan, magpasalamat tayo at may isang senador na ginagampanan at nagtatrabaho at hindi sinasayang yung boto ng sambayan ng Pilipino. Noon, mga kababayan, nababatikos natin etong si Senator Risa Hontiveros, pero sa pagkakataong ito, para sa akin, tama yung ginagawa niya na iniimbestigahan niya etong patungkol po dito sa Pogo at patungkol po sa ugnayan ni Mayor Alice Guo dito po sa na-raid na Pogo sa may Banban Tarlac sa likod ng City Hall. Mga kababayan, di umano or malapit sa City Hall. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, wala nang ginawa ang senadora. Talo nga pala ito mga kababayan nung eleksyon. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kundi ang manggulo at manira ng tao. Naging matunog ang pangalan ng alkalde ng Bamban Tarlac matapos siyang imbestigahan sa komite ni Hontiveros sa Senado dahil sa mga umano'y koneksyon nito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS, hanggang sa umabot sa punto na pati ang kanyang pagkakakilanlan ay kine-question na rin. Isa si Pangulong Bongbong Marcos sa kumukwestiyon sa pagkatao ni Mayor Guo. Todo tanggi ang Pangulo na kilala niya si Mayor Guo. Kasabay nito ay ang paglitaw naman sa social media ng mga larawan nilang dalawa ni Guo noong panahong kumakandidato pa sa pagkapangulo si Marcos. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Diyan nga nasupalpal, mga kababayan, sinabanat bayat yung mga kasamahan niyang vlogger. Anong pinapalabas nila? Hindi, kilala ni Marcos yan. Yang si Alice Guo na yan. Itinatanggi lang niya pagkatapos pakinabangan, etc. Ganyan. Mga kababayan, pero kung magaling po kayo mag-isip at malalim kayo mag-isip, maiisip nyo na nung panahon ng eleksyon, kahit sinong tao pwedeng magpa-picture sa ating presidente. Kasi nga, panahon po ng kampanya yon, mga kababayan. Ngayon, kung titingnan ninyo at gagamitin ninyong laban kay PBBM, yung mga litrato na sinasabing pinapalabas pa nila, nakuha nung February 2020-21, mga kababayan, maling-mali po yun. Kasi kung makikita niyo yung litrato ni Alice Guo at saka ni PBBM, panahon po ng eleksyon yon, 2022, mga kababayan. Kaya nga yung mga tao na ginagamit, lalo na yung mga DD supporter, na ginagamit yung litratong yon para sirain ang ating presidente, hindi nyo masisira si PBBM sa ganyang klase ng bagay. Napakahinang galawan yan, mga kababayan. Ano po, lalo na at may mga pro-government vlogger ngayon na nagdidepensa sa ating presidente. Malabo pong makalusot yung mga ka-fake news ninyo laban kay PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Inihalin tulad nga ni Attorney Panelo si Mayor Alice Guo kina dating Bucor Chief Gerald Bantag, dating Congressman Arnie Teves at Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ dahil sa di makatarungang pagtrato ng gobyerno sa mga ito. Para sa batikang abogado, ang tatlong personalidad ay masyadong inapi at pinersecute ng mga nasa kapangyarihan. Si Teves naman hindi natin masasabing pinersecute, pinag-initan ng gobyerno kasi yung kanya inimbestigahan talaga, mga kababayan. Ganun din kay General Bantag. Dati pinagtatanggol natin si General Bantag, pero mga kababayan, ang sa akin kasi kung ano yung sinasabi ngayon kung pagbabasihan natin kung ano yung sinasabi ng mga ebidensya, talagang dun tayo sa sinasabi ng mga ebidensya. Ngayon, mga kababayan, kung pagbabasihan din natin yung sinasabi ni Panelo na pinag-inita ng ating gobyerno si Kibuloy, napakadaming ang ibinigay na treatment kay Kibuloy. Kaya nga nakapagtago
etong si Kibuloy. Tingnan ninyo mabuti ha, paano pag-iinitan ng gobyerno si Kibuloy kung yung mga senador na iba kumakampi kay Kibuloy at ipinagtatanggol si Kibuloy. Kung tutusin, hindi na pag-initan ng gobyerno si Kibuloy, na namasa si Kibuloy sa kapangyarihan di umano ng gobyerno, lalo na dun sa kanya mga kaibigan na senador na nag-object nung siya ay ipinapakontempt ni Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, saan ka ba naman nagkatala? Ikaw ay akusado, humiling kang dalhin sa korte, tapos nung nasa korte na, hindi mo kayang harapin yung kaso laban sa'yo. Kaya kung titingnan natin, sobra-sobra yung mga treatment na naibigay dito po kay Kibuloy nung panahon na siya yung naharap sa mga accusation at ang mga kababayan po nating Pilipino na pobre na katulad po natin yung nag-aakusa laban po sa kanya. Alam nyo, unfair pa nga kung titingnan natin kung tutuusin. Ang tiningnan ni Senator Robin Padilla si Kibuloy. Nag-object siya nung ikinokontempt na si Kibuloy. Pero ni minsan na kumusta niya ba yung mga tao, yung mga babae na nag-aakusa laban po dito kay Pastor Apollo C. Kibuloy na nagtiwala at ibinoto si Senator Robin Padilla. Kung tutusin, hindi po naabuso si Kibuloy at hindi po siya tinrato ng mali ng ating gobyerno. Kung hindi, nanamasa po siya sa sobrang daming treatment, mga kababayan, nung inaakusahan siya ng mga kababayan po nating Pilipino. Ano po, i-play pa natin. Ito ang napansin na pattern ng dating Chief Presidential Legal Counsel, kaya't may mensahe ito para sa pamahalaan. Ba't yung kinakawawa itong tatong? What is there against her na pinupurso ninyo? Exactly. If you feel na she's not qualified, then file the case. Don't try her publicly. Publicity ang napaka-kawawang mga tao dyan. Pag ganyan ang pinapahiral nila. Sang-ayon si Attorney Panelo na posible nga na hindi maalala ni PBBM si Go dahil sa sobrang dami ng taong nakasama nito noong panahon siya ay kumakandidato pa sa pagkapangulo. Ayan mismo si Panelo na nagsabi na yung inaakusa ng mga vlogger ni Digong, mga kababayan, ano po yung mga picture na yan na sinasabing kakilala ni PBBM, etong si Alice Go, mga kababayan, di ba pinapalabas pa nga ni Roque na di umano kilala ni PBBM etong si Alice Go, pero mismong si Panelo na ang sumupalpal dito kay Roque at dun sa mga vlogger ni Digong. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Ngunit naniniwala si Panelo na ang nasabing alkalde ay tumulong kay Marcos bago ito nailuklok sa kapangyarihan. But definitely, ang tingin ko dyan, tumulong yan kay PBBM. Tumulong yan kasi yun ang kanyang dinala. So natural lang yun. Ang kantsaw ngayon, ang hirap sa mga tinulungan, nagkakaroon ng nakakalimutan. Sa tingin nyo, mga kababayan, eto para sa akin kung ko tatanungin nyo, sa tingin nyo, natulungan ba ni Alice Go si PBBM or mas natulungan ni PBBM etong si Mayor Alice Go? Kasi kung titingnan po natin, mga kababayan, nung nagkaroon ng picture etong si Mayor Alice Go kay PBBM, umano siya, kumbaga parang ginamit niya si PBBM nung siya ay nangangampanya as a mayor. Ano po, kaya nga nakuha niya yung maraming boto na mga kababayan nating Pilipino dyan sa may Banban Tarlac. Dahil kung titingnan po natin, ano po, kung pagbabasihan po natin, mga kababayan, si PBBM yung mayang ginagamit niya dun sa mga tarpaulin nung panahon po na nangangampanya po siya. So ibig sabihin, kung hindi siya nakitiket kay PBBM, parang napakalabang manalo po siya ng panahon ng eleksyon. Lalo na kung yung makakalaban niya tumiket or nakatiket kay PBBM. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ano ang sinasabi nila? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Tanggalin na natin. Yan. So maliwanag naman, mga kababayan, pinagtatanggol ni Panelo, masyado daw inaapi, sinasabi na nai-trial by publicity, etong si Mayor Alice Go, pero kailangan kasing imbestigahan siya sa Senado, mga kababayan. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Nasasangkot yung kanyang pangalan, bakit niya hinayaan na mag-operate yung Pogo sa likod ng kanyang City Hall, di umano sa lalawigan ng Banban Tarlac, mga kababayan, sa lungsod ng Banban Tarlac, mga kababayan. Tapos, kung makikita nyo, marami kasi mga questionable sa kanyang pagkatao. Ano po, marami mga katanungan ng mga senador na nag-iimbestiga dito kay Mayor Alice Go pero hindi niya masagot, mga kababayan. At minsan nahuhuli na rin yung kanyang kasinungalingan. Katulad na lamang, saan ka ba naman nagkatala? Hihiram ka ng importanteng gamit pero hindi mo kilala yung hihiraman mo. Pangalawa, magbibenta ka ng chopper pero hindi mo kilala yung pinagbentahan mo.
Napaka-imposible naman yan. Anyway, mga kababayan, ngayon ipagpatuloy natin etong ating talakayan dito pa sa mga reaksyon naman ng mga congressman. Ano po patungkol po dito kay Mayor Alice Go? Kasi sabi po dito mga kababayan, China spy, Kong Nograles may patutsada kay Mayor Go. Mga kababayan, ito panoorin po natin. Okay, for my Galing po ito sa One Pilipinas News. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. second question po, ibang topic po. Si Mayor Alice Guo po recently said categorically she refuted na isa siyang spy or asset po ng China. And on top of that, she said na she is Filipino and mahal po niya ang ating bansang Pilipinas. Do you find her statements believable or credible po? Well, I find her statements not credible, no? Madali naman po magsabi na mahal mo yung sarili mong bansa eh. But the matter is, meron nga dyan nagsasabi, mga kababayan, eto hulaan nyo na lang kung sino. Meron nga dyan nagsasabi, sila daw yung nagmamahal sa Pilipinas eh. Meron nga dyan iba sinasabi, mahal nila ang Pilipinas. Pero pag tinanong about sa issue ng West Philippine Sea, no comment mga kababayan. Ni hindi nga magawa yung yung piliin mo ang Pilipinas challenge mga kababayan, yun ba ang mahal ng Pilipinas? Ano po, ipinagsisigawan nila, kaya sila nagdadaos or kaya sila gumagawa ng mga may isog rally na yan kasi nga mahal nila ang Pilipinas. Pero pagdating doon sa kanilang sinusuportahan at tatanungin mo sa issue ng pagprotekta sa mga teritoryo ng Pilipinas, ano yung sinasabi? No comment mga kababayan. Kaya nga para sa akin, tama yung sinasabi dito eh, madaling sabihin na mahal mo ang Pilipinas, pero mahirap i-probe kung gaano mo kamahal ang Pilipinas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. what she's claiming is contrary to what is appearing in the documents. May mga records po na nakalagay doon yung citizenship. Sabi ni PUB Suzuki, tama ka Jake, sabi ko nga sa mga supporter ng DD noon tumakbo si President BBM, nagpapapicture kahit sino. Yes, kahit sino po welcome magpapicture. Mga kababayan, anyway, ipagpatuloy pa natin. Niya is Chinese, no? And of course, the surrounding circumstances that there was a late registration of her birth, and of course, dubious din, no? Yung kanyang pagkaupo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Tama. So I guess the office of the Solicitor General is in the right track, wherein I guess they're planning and studying to file a quo warranto procedure, no, wherein to question the legitimacy of her being a mayor, no, because the quo warranto basically is by what authority does the person is occupying the seat. So, titignan ho natin yung aspeto ng kanyang citizenship and of course, yung involvement niya rin dito sa illegal na operasyon ng POGO sa kanya pong lugar. So, kasi napakahalaga na ma-identify dyan or makita, mapatunayan na kung Pilipino ba talaga or hindi base sa kanyang citizenship, mga kababayan. Lalo na kung ikaw ay lumaki dito sa Pilipinas tapos wala kang kaalam-alam. Mga kababayan, kasi kada tatanungin siya, wala po akong alam, Your Honor, hindi ko na po maalala, Your Honor. Napakahirap naman na ganun, mga kababayan. Diba? Lalo na at nanalo ka pang mayor ng Bamban Tarlac. Kung tutusin mga kababayan, napakaraming butas, gaya ng sabi ko kanina, from birth certificate niya mga kababayan, talagang butas na. Doon pa sa mga magulang niya na hindi nag-e-exist, ano po na nakaregister dito sa ating bansa, butas na rin mga kababayan. So kaya nga dapat matutukan at ma-check din yung kanyang citizenship. Ano po? And then, kung sakali na mapapatunayan siya na may kinalaman siya dun sa mga na-raid na POGO, dapat mapatalsik siya sa pwesto at ma-deport at maibalik sa kanyang bansa. Ganun lamang po kasimple. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. I guess it's not credible and I would say it's dubious. No, yung kanya pong mga statements. To add lang, no, wala naman po atang SPA or asset na mag-aamin, di ba? Tama! So, like what Congressman Jill said, the evidence could speak for itself. And nakikita natin na
marami siyang hindi alam. Ah. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina eh. Anong magagawa ni Mayor Alice Go kung yung ebidensya na ang sumisigaw at nagsasalita na hindi ka talaga taga Pilipinas at hindi nag-e-exist yung mga magulang mo dito sa ating bansa? Eh sinasabi din ng mga ebidensya na may chopper etong si Mayor Alice Go. Pero ang sinasabi ni Mayor Alice Go na ibenta na niya pero hindi niya kilala kung sino yung pinagbentahan niya. Sinasabi din sa ebidensya, mga kababayan, na baka involve etong si Mayor Alice Go dun sa Pogo operation. Pero sinasabi niya na may mga nagiging kasosyo siya pero hindi niya kilala. Mga kababayan, hindi umano, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Mahirap idepensa si Mayor Alice Go lalo na't ang kalaban niya ay yung sinasabi mismo ng mga ebidensya na lumalabas at ipinapakita ni Senator Risa Hontiveros at ni Senator Win Gatchalian. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maraming hindi nasasagot and hindi siya credible as a person in her statement. So, let's see kung anong mangyayari, ano pa ang mga mahanap at makikita ng mga pieces of evidence. But like I said, diba, simple lang, wala naman pong aamin na meron silang ginawang masama. Tama. Or isa silang asset or spia at the end of the day. Just to add, sir, kasi nung nagkaroon ng Senate inquiry, maraming natanong, hindi niya nasagot. By the time na sumagot siya, puro kwento na lang yung sinabi. Oh, I think tama. more than kwento, she should show evidence of such na, para paniwalaan siya. Yung katabi ko, isang magandang abogada. Alam niya na dapat evidence, hindi kwento. Doon sa amin sa Tondo, may kasabihan, puro kwento, walang wenta. Kailangan magpakita ka ng ebidensya para mapaniwalaan ka ng ating bansa. So, kung hindi po siya spy or asset, baka tourist. Ano? Baka po. So, I would like just to comment about that issue because kung dito nga po sa Kongreso ay meron pong procedure on granting Filipino citizenship, no? Denaturalization process. Ipinapasa po yan ng Kongreso. So dito, mukhang dubious at questionable because of the late registration. So kung yung nakikita ho natin dito, baka circumvention ito ng ating pong saligang batas at ng mga administrative process. So a foreign individual can just conveniently registered her birth date, and the local civil registrar will issue a birth certificate, and that will be properly recorded in the PSA. And the basis of that documents, he can ask and apply for issuance of a Philippine passport. So for all intents and purposes, she or he is a Filipino citizen. So nakaka-alarma po ito, no? Na baka gawin itong mga modus or scheme ng ibang mga foreign individuals na gusto po na gumawa ng mga illegal activities dito sa ating bansa. Ako, dagdagan ko lang ulit yung sinabi nating mga kasama dito. Itong si Mayor Alice Guo has been identified to be an associate of two Chinamen, no, na nahuli sa Singapore for money laundering. So malaking issue yun. So dapat talagang masilip dahil unang-una yung nagiging modus kasi ng mga Chinese ngayon na kumukuha ng Filipino citizenship, no, doon sa sinasabing late registration. Hahanap sila ng local civil registrar, karamihan dito ay sa probinsya, magpapa-issue sila ng certification that they were born in that barangay, ganitong date, at ang magtataka tayo dahil puro lahat sila late registration. Lahat po sila pinanganak sa Comadrona. Wala hong pinanganak na ospital dyan. So, again, no, that's an alarming information that we should all look into. Marami na hong issue tungkol sa fake Filipino passports na nai-issue dito sa mga ito. Not fake, no?
authentic, original Filipino passports, pero spurious and dubious yung mga supporting documents that they submitted. Tama. Lalong-lalo na yung birth certificate. Lahat po yan, pinanganak, kumadrona, lahat po yan sa probinsya, lahat po yan ay late registration. So again, no, that's a cause for alarm. That's why dun sa investigation ni Congressman Paduano, isa yun sa usapin na sinisilip po natin. Biruin nyo yung mga kongresista, talagang kahit sila nahihiwagahan dito po sa pagkatao nitong si Mayor Alice Go. Kahit nga itong si Congressman Migs Nograles, mga kababayan, talagang hindi siya naniniwala kasi nga ang paniniwala niya, nagsasalita na yung mga ebidensya. Yung ebidensya na nagsasabi na etong si Mayor Alice Go, mga kababayan, hindi po talaga Pilipino. Hindi siya Pinoy, mga kababayan. Kasi nga, bibihira sa isang tao na nirahan dito sa Pilipinas nang walang maalala kahit na ano. At ang tanging naaalala po lamang niya yung about sa farm, nagtuturok siya ng baboy, etc. Kahit sinong tao naman, mga kababayan, pwedeng gawin yan Pwede mong gawin ngayon, bukas hearing mo na, pwede mong gawing magturok-turok ng baboy dyan, pwede mong gawing mag-alaga ng baboy, tapos yun na lang yung ikwento mo ng paulit-ulit dun sa hearing. Pwedeng gawin ng 1 araw, 2 araw yan, mga kababayan. Pwede kang gawin ng 1 minuto lang yung pag-iimbento mo ng kwento paulit-ulit, uulit-ulitin mo lang para masabing totoo, mga kababayan. Kaya nga para sa akin, mahirap kasi na paniwalaan yung isang tao na from the start ng investigation, alam mo nagsisinungaling na. Di umano, mga kababayan. Ano po ngayon, eto maliwanag naman na ang opinion din dyan ang mga kongresista, talagang nahihiwagahan sila sa pagkatao nitong si Mayor Alice Go ng Banban Tarlac. Ano po ngayon, at pagpatuloy pa natin, etong usapin dito sa nakita nating balita, galing po dito sa ANC, na kung saan sinasabi po dito na malaki ang posibilidad na etong si Mayor Alice Go hindi po talaga tunay na Pilipino or hindi po siya Pinoy. Base po yan kay Senator Gatchalian. Mga kababayan, kasi sabi dito, there's a big possibility Mayor Go is not a Filipino. Ano po, eto panoorin po natin at pakinggan po natin. More than 4 hours na kayo nandun sa loob. Ano yung assessment nyo, sir, dun sa mga inconsistencies and outright obvious lies na pinagin? Una muna, yung mga nakuha ko doon, malaking posibilidad na si Mayor Go hindi siya Pilipino. Dahil yung kanyang birth certificate ay galing sa tatay niya na nagsinungaling at yung mga impormasyon doon hindi rin consistent. Tama. At dahil napakaluwag yung... Kasi nakalagay doon sa birth certificate niya, yung Amalia ata yun, Amalia Lia, etc. mga kababayan, hindi po nag-i-exist. Ibig sabihin, yung gumawa ng birth certificate ni Mayor Alice Go, hindi po ang PSA or hindi po ang civil register, kung hindi, mga kababayan, yung mismong tatay niya na nagsinungaling. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Proseso sa late registration. Magsabi ka lang kung ano yung nasa isip mo, mag-declare ka lang kung ano yung tingin mo makaka-benepisyo sa'yo, yun na ilalagay sa late registration mo. Pero makikita natin na itong birth certificate, marami kang pwedeng puntahan Isa na dito maging kandidato. Tama. So, kung merong mga taong may balak na pumasok sa politika o may balak na patakbuhin sa politika, pwede silang pumasok via late registration. So ito yung isang nakikita kong problema, kaya naka-issue ng birth certificate na puro hindi mahanap kung saan yung tao, hindi Pilipino yung mga o hindi Filipino yung mga naka-declare doon, ni yung marriage, yung pagkakasal nila, walang dokumento na magpapatunay na kasal si Angelito Go at si Amelia Go. At si Amelia Go walang birth certificate. So ibig sabihin wala siya, hindi siya pinanganak sa Pilipinas. Walang ganun na tao sa ating bansa. So, ibig sabihin sa madalit salita, hindi nag-e-exist, mga kababayan, yung tinutukoy na nanay na Pilipina nitong si Mayor Alice Go. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? So, yan ang isang nakikita kong naging usapan sa hearing. Isa pa yung
tingin ko mas malaki ang sindikatong nag-ooperate. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering pumapasok na itong mga... Yeah, sabi ni Tess Rabuya, klarong-klaro naman po, Sir Jake, hindi siya naapi. Correct. Yes po, hindi siya naapi. Kasi nga mga kababayan, kung titingnan natin, paulit-ulit lang eh. Yung kwento niya kayang gawin ng 1 minuto. Tapos uulit-ulitin mo lang para mapaniwala mo yung mga taong kausap mo. Pangalawa mga kababayan, kahit sinong tao pwedeng lumaki sa farm, magturok lang ng baboy, tapos gagawin mo lang yung kwentong yon ng 1 minuto lang bago ka sumalang sa Senate hearing. Kaya nga ang sabi dito ni Senator Loren Legarda, kino-coach ka kasi nung abogado mo eh. Kaya paulit-ulit na lang parang robot yung sinasabi mo. Pero kung ikaw ay nagsasabi ng totoo mga kababayan kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, masasagot mo lahat yung katanungan doon nang hindi mo kailangan magpaulit-ulit. Ano po na parang sinaulo mo yung sinasabi mo. Ano po kung talagang totoo yung sinasabi mo. Pero kung ikaw ay naggagawa-gawaan, kung ano yung itinuro sa'yo, yun lang yung sasabihin mo. Limitado lang. O yung salita, nauulit-ulitin mo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pogo. At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. At nakita natin na may mga taong pumupunta dito para ipasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng Pogo. At hindi rin maalis ni Mayor Guo na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Tama. Maganda yung kwento niya, maganda yung kanyang mga excuses, pero kung titignan mo yung dokumento, nasa sentro siya ng mga transaksyon na ito, kaya hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya alam yung nangyayari. Sir, yung mga sagot niya doon sa interview ni Karen Davila, saka yung mga sagot niya kanina sa hearing, natulungan ba yung pagdepensa niya sa kanyang identity? Yung lalong mas maraming tanong. Yung kanyang interview kay Karen at yung kanyang, may pinost kasi siya sa kanyang Facebook, yung kanyang parang talambuhay, kwento niya yan eh. Pwede siyang gumawa kung anong gusto niyang kwento para idepensa o i-justify yung kanyang mga pagkukulang sa dokumento. Pero yung dokumento ang pinakamahalaga eh. Nagsabi na ang PSA na walang Angelito Go na ipinanganak sa Pilipinas. Sabi ng PSA walang Amelia Lial na ipinanganak sa Pilipinas. Sinabi na ng PSA walang marriage contract itong dalawa. Lahat ito salungat doon sa birth certificate ni Alice Go at yung 3 pa niyang mga kapatid. So, at saka ito pa mga kababayan yung naging dahilan kaya siya nahuli ni Senator Risa Hontiveros. Sinasabi niya na parang iniwan siya ng nanay niya, mga kababayan. Tapos, nung iniwan siya ng nanay niya, ang nakakapagtaka lang kasi kung talagang iniwan ka ng nanay mo, bakit nagkaroon ka pa ng nakababatang kapatid? Bakit nagkaroon ka pa ng 2 pang kapatid na mas bata sa'yo? Yun yung pagkakaalam ko mga kababayan So, ibig sabihin, hindi ka iniwan ng nanay mo. Lumaki ka sa nanay mo, nagmahalan yung tatay at nanay mo, kaya nagkaroon ka pa ng 2 nakababatang kapatid. Ibig sabihin, dun pa lang, huli na etong si Mayor Alice Go. Kung titingnan pa din natin, saan ka ba naman nagkatala? Sinasabi mo, wala kang kapatid. Pero may mga record ng travel na kasama mo ang kapatid mo. Diba? Dun pa lang, butas na mga kababayan. Ano po, hindi siya naapi. Nakapangloko pa siya sa Senado. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Ibig sabihin, etong si Angelito Go ay nagsinungaling para makakuha ng birth certificate. Dahil kung may birth certificate ka, pwede ka bumili ng lupa, pwede ka magpatayo ng kumpanya. Dahil yun lang ang ipapakita mo na Filipino ako. At lahat ito pwede na natin gawin. So, pwede make believe lang or effective existence or tinatago yung mother dahil possible Chinese talaga siya, thereby Chinese siya is okay. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit 2 Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Lial na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Go at yung iba pa, mga Filipino rin. Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSA, walang
walang documents na nagpapatunay mga dito, walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. Sir, ang sabi ni Mayor po, parang inconsistent yung allegation na siya is spy as to being part of the Pogo kasi ayaw nung siya sa Pogo. Hindi ko para sa akin ang mahalaga ang mas mahalagang tanong para sa akin yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan 2 beses. May isang nakita kami isang buwan 3 beses. Nakita naman natin yung negosyo niya dito hindi kumikita pero bumabiyahe siya doon dahil nagnenegosyo o may ibang ginagawa, no? Kung dudugtong-dugtong natin yung storya, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Tama. Kaya siya pumupunta sa ibang bansa. At saka yung paglobo ng asset ni Mayor Alice Go, mga kababayan, yun talaga yung nakakapagtaka. Ano po sinasabi ni Mayor Alice Go, normal na mamamayan po siya, pero kung makikita nyo mga kababayan, yung lahat na nakakarga sa katawan niya, talagang masasabi po natin na hindi po basta-basta buhay ng isang mamamayan na normal. Ano po, dahil kung titingnan po natin, biruin nyo from sa maliit na halaga, bigla ang lumobo ng malaking halaga yung kanyang asset. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? So, andalas no? At tapos ang isa pang hindi ka panipaniwala dito, yung sinasabi niya na nakilala niya yung mga partner niya, mga kababayan, dahil siya yung nagsilbing parang tagapagsalita o translator, mga kababayan, nung kanyang mga nakilalang kapartner sa negosyo. Pero kung siya nga, mga kababayan, tingnan nyo pag nagsasalita siya ng Pilipino, kailangan niya pang kagatin or ilabas ang kanyang dila para maituwid yung kanyang mga sinasabi. Pero kung yan ay talagang Pilipino, hindi niya kailangan gawin yon. Sobrang fluent nung kanyang pagsasalita ng Pilipino at walang sabit kung talagang dito siya lumaki sa Pilipinas, mga kababayan. Pero kung titingnan po natin base sa pagsasalita na yan ng Chinese at saka ng Pilipino, mas fluent po yung pagsasalita niya ng Chinese kaysa pagsasalita niya ng Pilipino. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Pero kung dudugtungin natin itong mga kwentong ito, pwedeng kasabwat siya dito sa Pogo na nangyayari. Pwede rin yun. Hindi malayo yun. Kung hindi man si Mayor Guo, dahil dinideny niya, baka yung tatay naman ang kasama dahil sa yung mga actions at hindi mapatunayan sa nanggaling yung pera Bakit hindi siya kinocompare? Siguro kung nakita namin na kailanganin dapat i-contempt siya, no? Pero mayroon pa naman isang hearing para pakinggan yung mga facts at para lumabas pa. Marami kasing mga dokumento ngayon lang dumadating at marami dito. Ito yung mga ginagamit namin para tingnan kung ano yung mga sagot niya. Pero sir, ngayon wala bang mga information o kaya document na dealing yung sa kanyang father sa Pogo operation o ano mga money laundering na... Yun ang amin ini-establish ngayon. Ang nakikita ko lang, hindi sila kumikita dito sa Pilipinas, nanggagaling sa ibang bansa yung kanilang kita na pinapasok dito sa Pilipinas. So, ang Anti-Money Laundering Council, wala silang monitoring? Meron silang monitoring pero dapat i-report to ng mga bangko, i-report to ng mga normally bangko yan At sa pagkakaintindi ko, nag-umpisa na sila sa kanilang investigation dahil nga dito sa mga hearing na nangyayari. Issue po ng birth certificates, do you think it's a lapse sa PSA or do you share the same sentiment kay Sandore na sindikato na to? Pareho, lapse at sindikato. Dahil kahit nahigpitan natin yan, kung yung mga kawiniri ng PSA sa mga LGUs ay kasabwat, talagang kahit anong i-declare mo, lalabas doon sa late registration mo. At sa mga pagdinig namin sa Blue Ribbon, nagkaroon na rin ito, may sindikato rin. So pareho, hindi mahigpit, at may mga sindikato nag-ooperate. Sir, nakikita natin ngayon parang So dapat paigtingin, mga kababayan, ang pagbabantay at pagpapatupad ng tamang batas dyan sa PSA para maiwasan, mga kababayan, yung mga tiwali dyan. At kung meron mang mapapatunay na may mga tiwali talaga, dapat tanggalin po sa serbisyo at palitan ng mga bagong empleyado
na gumagawa ng tama mga kababayan at hindi nagpapadala sa offer ng mga dayuhan na gustong magpagawa or magpapabricate ng birth certificate. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Is of parang evidence na hindi na siya PBB. Ano na po yung possible ending? Kanina, naitanong ko nga yan at ang nag-umpisa na yung investigasyon ng PSA. So mag-uumpisa yan sa fact-finding ng PSA, kukuha sila ng mga impormasyon at ifa-file yan o ita-transmit yan sa Solgen. Solgen ngayon ang magfa-file ng kaso sa korte or pag sa COMELEC, yung kanyang kandidatura ang i-revoke naman. At present suspended, nirekomenda ng AIR yung suspension. Nag-recommend na sa ombudsman, basa ko. So inaantay na lang yung decision ng ombudsman doon. Pieces of legislation are ang nakikita ko dito may problema sa late registration. Naabuso eh. So ang focus ng legislation dapat dito sa late registration. Paano nating siguraduhin na hindi maabuso at hindi magamit ng kandidato, hindi magamit ng sindikato at yung penalties dapat taasan na rin, no? Tama. At penalties doon sa mga nagsisinungaling, penalties na rin doon sa mga taong sangkot sa pag-i-issue ng mga peking birth certificate. Dapat ibisitahin ngayon yung mga penalties dahil hindi natatakot yung mga taong nasa loob eh, no? Kuha lang sila ng information, kung anong dineclare, isusulat doon. At hindi nila naintindihan na yung peking birth certificate na yon pwede gamitin sa iba pa, kukuha ng passport. So, dapat mataasan yung penalty para maparusahan. Eto may kikwento lang ako sa inyo. Meron kasi akong tito. Ano siya? Ang nakalagay sa birth certificate niya, mga kababayan, babae yung kanyang kasarian, tapos yung kanyang pangalan, babae din. Ngayon, nung tinanong ko yung lola ko kung bakit ganun, yung inilagay dun sa birth certificate ng aking tito, kasi inaayos namin yon hanggang ngayon, mag-iisang taon na mga kababayan, hanggang ngayon inaayos pa rin namin yon. Ang dami mga requirement, ang dami mga kailangan, may mga check pa ata yun, para may mga hinihingi pa mga check. Ano po dun sa doktor na magpapatunay na hindi siya nagparitoke. Marami mga hinihingi mga requirement mga kababayan, na talaga may mga baptismal pa, ano po para maisaayos yung kanyang birth certificate. May mga hearing pa ata yun. Yun po yung pagkakaalam ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Nung tinanong ko sa lola ko kung bakit babae yung inilagay niya doon sa apelyido ng aking tito, ang sagot niya kasi nung panahon daw nung una, pagka daw ikaw ay lalaki at umidad ka ng 18, parang susulatan ka para maging sundalo. Mga kababayan, ayaw nilang maging sundalo yung aking tito kaya ipinangalan po nila babae. Mga kababayan, tapos yung kasarian, ginawa din nilang babae doon sa birth certificate. Nung inaayos na yung SSS, mga kababayan, doon nagkaroon ng problemang malaki. Kaya hanggang ngayon, ano po, kahit 60 years old na yung aking tito, hanggang ngayon inaayos pa rin namin yung kanyang birth certificate. Pero inyo pagdating sa mga Pinoy, sobrang hirap mga kababayan. Pero yung mga dayuhan na yan, yung mga Chinese na yan, isang offer lang di umano, isang bayad lang, nakakapagpagawa agad sila ng birth certificate ng malinis. Ano po, ngayon kung titingnan po natin, tama yung sinasabi dito ni Senator Win Gatchalian na dapat po talaga taasan yung parusa, mga kababayan, yung penalties para madala yung iba na gumagawa ng ganyan sa loob po ng ating sangay ng ating gobyerno. Mga kababayan, katulad dito mga PSA. Ngayon kung titingnan po natin, kung yan ay matataasan yung yung kaparusahan, yung penalties, madadala po yung mga yan gumawa ng ganyan. At kung may masasampulan mga kababayan, madadala po yung mga yan na gumawa ng ganyan. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sangkot sa sindikato. Sir, so pwede ba ang mangyayari pagka correct ka ng registration sa PSA, dadaan muna sa LGU? Yung tama. case po ni Go, hindi siya dumaan sa LGU? Dumaan siya sa LGU. In fact, yung si Alice at si Sheila sa Tarlac nag-late registration. Yung Seaman at yung bagong natuklasan si Wesley sa Caloocan nag-late registration. No? Sir, hindi ba pwede i-produce yung dalawang kapatid to substantiate that claim na talagang Filipino siya?
Pwede rin naman na imbitahan para magbigay rin ng testimonya. Pero para sa akin, ang gusto kong ma-focus yung laki ng operasyon nito eh. Itong citizenship or nationality ni Mayor Go, parang lumabas lang nung tinitignan yung kabuuan eh. Pero yung kabuuan nito, nasabi ko nga, yung partisipasyon ng kanyang tatay, ano ba yung connection ng kanyang tatay para dito sa Pogo na ito, sino ba yung mga taong nasa likod nito na nagdadala dito ng malalaking pera, no? At kaya kasi ang sinasabi kasi nung iba, lalo na ng mga DD supporter, pinag-iinitan si Mayor Go, mga kababayan. Tapos dapat ang iniimbestigahan daw pala, mga kababayan, yung Pogo. Pero napunta daw po dun sa citizenship nitong si Mayor Go, na nangangahulugan daw na pinag-iinitan ng mga politiko na may kapangyarihan sa gobyerno etong si Mayor Go. Pero kung titingnan po natin, mga kababayan, kaya lang naman nag-umpisa na mabuklat yung about sa citizenship, birth certificate, kasi nga yan po ay talagang habang hinihimay yung pagkakasangkot niya or pagkakadawit niya dun sa Pogo operation, mga kababayan. Doon na nagsimulang lumabas yung mga ebidensya na nagpapatunay na hindi po talaga Pilipino at questionable yung pagiging Pilipino nitong si Mayor Alice Go. Kaya po nadawit yung kanyang citizenship, birth certificate at yung pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang. Ano po, sana doon sa iba maintindihan ninyo na kaya lumabas at lumitaw yung usapin na yan dahil sa pagkakasangkot po niya sa Pogo operation. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dahil hindi rin pwedeng sabihin ni Mayor Go na hindi niya alam dahil yung may 5 partner sa Baufulan, 3 doon may kaso. 2 for money laundering, 1 dito, yung nahuling human trafficking sa Banban. Pero hindi daw niya kilala yon, mga kababayan. Itinatanggi yon ni Mayor Alice Go. Biruin mo, naging partner mo sa negosyo. Ano po, parang pinagbentahan niya pa ata ng lupa yon pero hindi niya kilala, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. 3 sa 4 mong partner merong kaso sa abroad. Parang kung ikaw papasok ka ng negosyo, kilalanin mo muna sino yung mga kanegosyo mo, hindi ka lang pasok ng pasok, lalo na kung malaking pera ang pinag-uusapan. Tama po. Last Monday yung proposed bill nyo regarding total money sa Pogo. Yeah, na-file namin kahapon, no? So meron ng 3 bill ngayon kay Senator Alan, kay Senator Joel at yung atin. So i-combine namin to para tuluyan ng maband ang Pogo, no? At meron din sa House na bill na the same, no? Sir, sabi ko na abogado ni Mayor Go, naging hindi fair yung hearing kasi paulit-ulit na yung kaso. Well, ganyan talaga ang hearing, no? Pwedeng paulit-ulit eh. Talagang dapat maintindihan nila na ang hearing pwede talagang paulit-ulit ang tanong, pero wala namang masama kung sasagutin nila ng paulit-ulit. No? Tama! Hindi niyo po ba painidahan yung tatay? Yan rin isang proposal, no? Pag-aaralan namin ng committee na imbitahan yung tatay at kung nandito yung tatay kasi sabi nasa abroad, no? So, pero ako nakikita ko na dapat imbitahan yung tatay dahil siya ay naging kumbaga siya yung naging source nung fake na birth certificate. At saka siya yung siya yung pinagmulan, mga kababayan, ng isyong ito. Kasi kung hindi siya nagsinungaling doon sa birth certificate nitong si Mayor Alice Go, hindi po sana madadawit sa ganyang kontrobersyal etong si Mayor Go, mga kababayan. Kasi kung hindi gumawa ng kwento yung tatay niya para magkaroon ng birth certificate etong si Alice Go, wala sanang problema, mga kababayan. Kaya dapat po talaga mapatawag dyan yung tatay ni Mayor Alice Go. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Wala naman, socials lang, purely socials. Wala naman na pag-usapang politika. But how was the relationship with the palace after what happened? Wala naman. Business as usual dahil alam naman ng palasyo at alam naman ng ating Pangulo na marami tayong mga bills na dapat tapusin, ang dami pang led up bills na dapat tapusin. So, gusto lang niya naman ay ma-maintain yung constant communication at ma-maintain yung relationship. Pero wala namang politikang pinag-usapan. Pero sir, paano ma-uphold yung concerns o paano ma-address yung concerns sa integrity ng Senate at saka independence ng Senate? Kasi nga dinner,
happened after what happened? Actually, matagal na itong dinner. Na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago. So ito mga kababayan, ibang usapin na yun, ibang topic na yun. About na yun sa dinner na wala si Bato, mga kababayan. Anyway, ito maliwanag naman po dito, sinasabi ni Senator Win Gatchalian na talagang malaki ang posibilidad na itong si Mayor Alice Go, mga kababayan, ay hindi talaga Pilipino. Bakit? Kasi kung pagbabasihan natin yung mga sagot niya sa mga katanungan ng mga senador, mga kababayan, na naando doon sa Senate hearing, talagang butas na butas yung mga sagot nitong si Mayor Alice Go. Kaya nga po kung titingnan natin, sinasabi niya wala siyang kapatid, pero kasama niya nagtatravel yung kanyang kapatid. Sinasabi niya iniwan siya ng kanyang nanay. Bata pa lamang po siya, hindi niya naramdaman yung kalinga ng kanyang magulang. Pero kung titingnan po natin, imposible na naghiwalay yung kanyang nanay dahil nagkaroon pa siya ng 2 nakababatang kapatid. Mga kababayan, ibig sabihin no, nagsama ang kanyang nanay at kanyang tatay, kaya nagkaroon pa siya ng 2 nakababatang kapatid. At imposible rin mga kababayan, gaya nga ng sabi ko kanina, uulitin ko ulit, magbibenta ka ng chopper, hindi mo kilala yung pinagbentahan mo, tapos ipinautang mo pa, sinisingil-singil mo pa. Diba mga kababayan, napaka-imposible. Ano po, kaya kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa questionable pagkakakilanlan ni Mayor Alice Go? Naniniwala ba kayo mga kababayan dito sa sinabi ni Senator Win Gatchalian na malaki ang posibilidad na ito pong si Mayor Alice Go hindi po talaga Pilipino, mga kababayan? Dahil nga unang-una, doon na nga lang sa birth certificate sabit na. Doon sa marriage contract ng kanyang mga magulang, sabit na. Yung tinutukoy niya na nanay niya na Pinay, walang pagkakakilanlan at hindi po nag-e-exist, mga kababayan. So ngayon, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic po na ito na tinalakay po natin? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan.